Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano. So ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na Commander-in-Chief Pashabokin pag nanlaban, inirekomenda kay PBBM. Arestuhin nyo, huwag kayo matakot. So, parang ano pala to, banta sa banta, no? So, bago natin simulan, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga ka-noisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Commander-in-Chief Pasapukin pag nanlaban. Inirekomenda kay PBBM. Arestuhin nyo, huwag kayong matakot. Diyos ko day. Melbs Castle, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Kagulo kung magkakagulo. Gulo kung magkakagulo daw. Tapang talaga, no? Ulit. Start. Magkakagulo kung magkakagulo. Walang paki si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagbabanta ng China. Sinong tinakot mo? Kami, Pilipino. Takot nga kayo sa tropa naming Amerikano. Inaasahan. Tama naman. Sobrang real talk nun. Akan raw ni PBBM na tututulan ng China ang Maritime Zone Law at Archipelagic Sea Lanes Law. Wala kasing palagang China kung aarestuhin natin ang mga Chinese dahil naaayon sa batas o nakaangkla sa international law ang ginawa at pinirmahang batas ni PBBM. Ganyan katapang yung Pangulo natin. Kahit alam niya na iiyakan ng China yung ginawa niyang dalawang batas, is pinagpatuloy niya pa rin kasi syempre, pro-Pilipino yung presidente natin hindi naman pro-China, no? So, thank you, Mr. President. Sila anong panlaban? Yung fake news at made in China nilang 9-fake line. Dito na ninyo si PBBM. 9-fake line Bagong pangalan pala yun, ano? 9-fake line. Okay. Na pag-aarestuhin lahat ng mga Chinese na papasok sa ating EEC. Sa kabila to ng pagbabanta ng Chinese folks na magkakagulo raw pag hinuli natin ang mga Chinese. Kung hindi papasok ang mga Chinese, talaga ba? Ba't di nila subukan? At maritime militia sa West Philippine Sea, simple, walang aarestuhin mangyayari dyan. Sa Maritime Zones Act and Archipelagic Sea Lanes Law, nagpapalala raw po ng tension sa South China Sea. Your comments, sir, sa... Well, that's not unexpected, but we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. Ano, 'di ba? Ganyan ka solid yung presidente natin, men. So palakpakan. And that's what we are doing. Nice. Kapal na mukha ng China. Ayon yan kay war expert Professor J. Batumbakal. Fake naman yung basihan nila sa South China Sea, tayo legal at naaayon sa batas. Tapos China pa ang magagalit. Sinisita lang tayo ng China ng gulo o gera pa man yan. Diba? Ang lakas lang makatanga, diba? Sila yung may nilabag na batas sa international. Sila pa yung tapang-tapangan na, kami manghuhuli dapat, ginagawa lang namin yung dapat namin gawin. Anak ng tokwa lang, diba? Hindi ipapatupad ni Pangulong Marcos ang batas na aarestuhin ng mga Chinese. Ipasakop nyo na lang yan sa China. Dahil nag-aaksayang tayo ng oras dyan sa West Philippine Sea. Ating mga law enforcement, maritime law enforcement agencies and assets, kunwari mga Coast Guard, Maritime Police at ang Navy, yung kanilang pong pag-undertake ng law enforcement operations dyan sa ating mga maritime zones, lalo na dun sa ating EEZ and Continental Shelf, ay wala na pong kaduda-duda na mayroon tayong batayan para gawin yon. At in fact, dahil ayon siya sa UNCLOS, ang lahat ng ibang bansa ay actually obligado, no, na sundin ang ating mga batas at regulasyon sa ating EEZ and Continental Shelf. Ay isang para 'di ba? Dapat lahat ganyan ang tamang kung gusto mo talaga ng peace dito sa buong mundo. Makisama ka sa rules ng buong mundo, international law nga, 'di ba? 'Di ba? Yung China dati namang nakikilahok diyan sa Tapos ngayon lang na natalo sila, biglang hindi na nila sinusunod yung international law. Ano yun?
iyakin pag natalo tong mga hinayupers na to, no? Para ma-implement yung arbitral award na maraming nagsasabi dati na hindi daw pwedeng i-implement, no? Ito po ay katunayan na pwede pala actually, no? At ang pag-implement nga ng batas ay nakasalalay dun sa mga partido. Pangalawa, dahil nga po dyan sa Maritime Zone Act, unang-una, no? Bali, inaayos po niya yung ating mga maritime zones. Inaangkop niya sa kung anong nakasaad sa UNCLOS. Ang UNCLOS, kinikilala po ng lahat ng bansa, no? Ang China lang yung may problema tayo dahil di ba? Kinikilala ng lahat ng bansa. Hiyang-hiya naman yung buong bansa kay China, di ba? Diba? Kaya dito dapat mag-ingat yung China eh. Dahil sa pagkaganit niya, dahil sa sobrang greedy niya. Nabubulag na siya, min. Na iniinis niya na yung buong mundo. 'Di ba? Para sa kanya, malaking bansa naman ako eh. Ako naman yung pinakamalakas parte sa pandigma sa dagat eh. So, anong kinakatakot ko? Malaki ka nga, China, pero bakit hindi mo iniisip na itong mga maliliit na bansang to na nasa paligid mo, na hinaharas mo, kapag nagkasanib-sanib yan, parang 3 ikaw na yan. 'Di ba? Or baka nga parang 5 China na yan eh. Nakapokus lang kasi to sa sa laki niya eh. Parang lang yan, guys. Parang langgam lang yan. Siyempre, yung langgam sobrang liit lang. Pero kaya niyang kainin yung elepante, isang elepante. Kasi pinagtutulong-tulungan ng langgam eh. 'Di ba? So anong silbi ng pagiging giant mo kung yung mga maliliit nga na nasa paligid mo pagtutulungan ka? Ewan ko kung nagbubulag-bulagan ba yung China dyan or bulag lang talaga sila. Sobrang confident lang siguro nila sa lakas nila. Hala kayo dyan. Kahit sinabi nilang kinikilala nila, at the same time, sinasabi nilang hindi daw sila covered with respect to pagdating sa kanilang 9-dash line, no? Kumbaga parang nandadaya nga, no? Pero dahil tayo ay umaaksyon ng ayon sa batas international, lahat po ng ibang bansa, no, ay kikilala nila at ang ating mga karapatan sa ating karagatan, no? Kaya kumbaga parang ma-isolate yung China, magiging malinaw na talagang siya yung sumusuway sa batas, no? Talagang siya yung illegal ang mga aksyon, no? Dito magkakasuhan talaga ng tapang si Pangulong Marcos at mga Chinese. May una kayo Pangulong Marcos with sa sampulang Chinese na aarestuhin, ikulong na dapat agad yan, tapos wag nang pakawalan. Ano sa tingin nyo? Komento sa baba. So, yun lang naman. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun. So, again, ang video yun ay mula kay Melbs Castle. So, suportahan nyo yan. Original video link in the description box below. I-subscribe nyo rin yan, guys. Melbs Castle, So, wala. Kita nyo naman yun. Makikipag, na talaga tayo dito, makikipagmatigasan na talaga tayo dito, Kasi kung hindi, kailan? Alam naman natin yun, na yung sungay ng China is wala na talaga. Parang gano'n. Sobrang haba na ng sungay ng bansang to. Which is kailangan na talaga nating putulin or papurulin yan para wala. Hindi na sila mamihasa, no? Kasi parang sobrang laki na ng pagiging bulag ng China to the point na yun nga parang wala na siyang pake na sobrang daming bansa na pala na kumakalaban sa kanya or nagagalit sa kanya. Or siguro nga, alam niya naman, or siguro aware siya na sobrang daming bansa na galit sa kanya. It's just, lang talaga siguro. Anong tawag dyan? It's just, mental block tuloy ako. It's just, parang confident lang siya ba na malaki naman kami, malaki naman akong bansa. So anong dapat ikatakot ko dyan? Something like that siguro. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, na yung China at yung mga bansang ginagalit nila, hindi nga natin makukonsider talaga kasi nandiyan naman yung US, sobrang laki ng US. Pero sige, kahit tanggalin na natin yung US. 'Di ba? So parang paghahalin tulad lang na yung langgam tapos yung elepante.
kayang patumbahin ng langgam yung isang ilipante kung gugustuhin nila. Sabay-sabay nilang kagat-kagathin. Diba? It's just, lang talaga, men. I don't know if sobrang kumpiyansa lang ba talaga ng China, Or yun nga, siguro dahil na nabablind na sila sa pagiging greedy nila. 'Di ba? Hindi na nila nakikita yung possibilities na, good luck pala tayo dito, goodbye earth pala tayo dito kapag pagtutulong-tulungan tayo dito. Isipin nyo na lang, India, Germany, Japan, South Korea, Philippines. 'Di ba? Kahit na ihuli na natin yung Amerika. 'Di ba? Sa balita ngayon parang 18 na bansa yung galit sa sa China. Can you imagine that? 'Di ba? Bahala talaga kayo China kung tigas-tigasan kayo dyan. So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melv's Castle. Subscribe nyo yan. Tapos syempre, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is up.